Bukas, March 29, bisperas po ng pagbitay sa tatlo, magsasagawa ng vigil ang grupo sa tatlong lugar sa Metro Manila at Cavite. At sa mismong araw ng pagbitay sa tatlo, isang candle lighting muli ang gagawin ng grupo sa Baclaran Church. Ano mang mangyari dito sa tatlong ito? Kasamantalain ito ng ilan para ibanat na naman sa administrasyon. Gayong si Vice President Pinay talaga namang nagkukumahog na maisalba yung tatlong yan. Oo nga. Sasabihin pa rin pag nabita yan kasalanan naman ni Noy Noy at kulang na naman ng tulong. Pero nakita niyo naman, nung pa dapat nabita yung tatlo Diba? Stay nga yung sana makita rin yung konting yung mga pagsisikap efforts, ng pamahalaan. Dahil unang-una, hindi naman nila talaga kasalanan niya. Correct. Samantala, 6 na OFW naman mula sa bansang Bahrain ang nakahinga na ng maluwag matapos silang makauwi sa bansa at makatakas na mula sa kaguluhan doon. Mangiyak-miyak at sabik na sabik silang sinalubong ng kanilang mga kaanak. Ang 6 na nakauwi matapos makausap ng programang News to Go ng GMA News TV, ang isa sa kanila na si Lorna Aparejado. Ito ang naging daan para maipaabot sa Philippine Embassy doon ang kanilang kalagayan at kung sino ang kanilang employer. Sa kanyang interview noon, ikwinento niyang ilang araw silang hindi nakakakain at makalabas ng kanilang pinagtatrabahuhan dahil sa kaliwat ka ng mararahas na protesta sa Bahrain. Ang masaklap pa, umuwi ang ilan sa kanila nang walang nakuhang buong sweldo. Ayon pa sa kanila, wala na raw silang balak bumalik pa ng Bahrain matapos ang kanilang naranasan doon. Pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Patay ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Ang mga detalye ng balitang yan alamin sa Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia. Igan, mag-aalas 11 nga kagabi pinagbabarilang isang lalaki sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Kinilala ang biktima na si Rap Campanya, 21 anyos. Ayon sa kasintahan nito, sinamahan siya ng nobyo na magtinda ng pritong manok sa kanilang pwesto nang biglang may humintong mga motorsiklo sa kanilang harapan. 2 lalaki raw ang buwaba. Hinatap ang biktima at saka binaril sa ulo. Nagkarga pa nga raw ng bala ang suspect sa kamuli pang pinagbabaril yung biktima. Isang pulis daw ang bumaril sa kanyang nobyo at nakikilala raw niya ito. Yun din ang hinala ng tatay ng biktima, pero ayon naman sa Caloocan Police, matagal nang wala sa Bagong Silang Police Station yung itinuturo nilang salarin. Ayon sa tatay ng biktima, Desyembre nung nakaraang taon, binaril daw ng pamangkin ng naturang pulis na yon ang kanyang anak at kalalabas nga lang sa ospital ng biktima dahil sa naturang pamamaril. Paghihiganti raw ang tingin nilang motibo. Ayon naman sa pulisya, hindi naman daw kakanlungin ang kanilang kasamahan sakaling mapatunayang ito ang may kagagawan. Pero nila, maaaring napagbintangan din ang kanilang kasamahan dahil minsan nang nakulong ang biktima at marami na ring record ng mga kaso ng pagnanakaw sa barangay at pulisya. Gayunman, Igan, ang patuloy nang iniimbestigahan itong nangyaring insidente. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra. Samantala, update naman tayo mula sa bansang Japan. Inilikas na ng mga trabahador sa Reactor 2 ng Daiichi Nuclear Power Plant sa Fukushima, Japan. Ito po'y matapos mapagalaman tumaas ng 10 milyong beses ang radioactive iodine sa tubig doon. Base po sa pagsuri sa tubig sa Reactor 2, nakitang tumaas ng 1,000 millisieverts kada oras ang radiation doon. Ang bilang na yan sapat na para makapagdulot ng hemorrhage o yung pagdurugo at posibleng makamatay ayon sa US Environmental Agency. Pero pagtiyak ng mga otoridad sa Japan, agad daw mawawala ang ganitong katas ng radiation sa loob ng isang araw. Mahigit 2,000 nang pinipilit ayusin ng mga otoridad doon ang nuclear crisis sa Fukushima. Ano yun lang natin? Basain lang siya ng tubig mawawala na yung radiation. Bigo. Actually, ginagamit nila yung expose sila, delikado. Oo. Pero yung sa tubig, like yung sinasabi nila sa sanggol, nalawal na lang water. Kaya yung 50, mas tinutunin pang bayani dun. Kahit pa na yan sisi ng ilan. Hindi iniwan yung reactor. Oo, ito yun. At saka sobrang hanga ka talaga until now. Sobrang disiplinado pa rin sila. Nag-free laundry yung mga hapon doon, diba? Laundry for free. Wala, nagre-repair ng mga gamit ng walang hinihinging bayad. Sobrang ayos. Nakakatuwa na ang laki ng tiwala nila sa gobyerno nila na the government is doing everything to help us. Parang ganun yung kasi nakikita mo rin naman yung sincerity talaga ng government nila, diba? Na parang sa kabila nung ganito kalawak nga na pinsala, alam mo, nakakatuwa dahil tumutulong pa rin sila dito sa Pilipinas. Nagbibigay pa rin ng kanilang donation kahit sila mismo nangangailangan doon. Actually, dito lang naman yata na ang earthquake man-made.
At habang nilalabanan po ng mga Hapon ang nuclear crisis sa kanilang bansa, alam natin kung ano ginagawa ng ating gobyerno para masigurong wala pa rin makapasok na contaminated products dito sa ating bansa. Nasa Manila South Harbor, ngayon po ay si Susan Enriquez na nakabantay doon. Susan? Yes, good morning Arnold. Good morning po mga kapuso. Dito po tayo sa South Harbor. Manila po ito, no? At ngayon ipapakita ko namin sa inyo yung mga high-tech equipment na ginagamit ng ating mga customs official sa pag-monitor ho doon sa mga produkto nang gagaling sa ibang bansa. Especially yung mga nanggagaling ho sa Japan dahil sa sinasabi, di ba, yung ibang produkto ho ng Japan ay nabana sa ibang bansa dahil sa pangamba ng radiation. So mamaya-maya ipapakita ko namin sa inyo yung kanilang ginagamit na equipment dito doon ho sa mga produkto. Hindi lang yung mga papasok, kundi pati yung mga palabas ng bansa, yung tinatawag na radiation portal monitors. Dito ho makikita ng mga taga-customs kung yung bang produkto ay mayroong radiation o mga nuclear chemicals, yung mga ganyan po, no? Ito ho yung ginagamit since 2001 pa ho. Sinasabing ikinabit itong equipment na ito dahil nga sa nangyaring World Trade Center bombing dyan po sa Amerika. So ito ho ang makikita natin maya-maya. Kasama ho natin ang mga tauhan ng Bureau of Customs para ipakita kung paano ba yung proseso nito, yung pagdaan ho dito ng mga produkto dahil nakikita natin yung mga nasa container vans. Paano ba yung proseso para nila ma-monitor o ma-detect kung yung mga produkto ay safe na gamitin o ipasok dito sa ating bansa. Lahat ng yan mula po dito sa South Harbor sa lungsod ng Maynila. Balik po sa studio. Maraming salamat, Susan Enriquez. At balitang sports naman tayo, nakabalik na po sa Pilipinas ang Philippine football team na Azcals matapos silang magtagumpay sa kanilang misyon para mag-qualify sa 2012 AFC Challenge Cup. Pagdating pa lamang sa NAIA Terminal 2 kahapon, pinagkaguluhan na ng fans sa Azcals. Masaya na ikunento ang tungkol sa kanilang pagkapanalo kontra Bangladesh na nagtapos sa score ng 3-0 noong Biyernes. Nagpasalamat naman ang grupo sa mga Pinoy na nagdasal at sumuporta sa kanilang laban. At bukod pa rito, nagpapasalamat din sila sa naligtas sila sa 2 lindol na naranasan nila sa Japan at Myanmar. Sa pagbabalik sa bansa natin ay plano ng grupo na magsagawa ng relief operation sa Leyte na sinalanta ng pagbabaha kamakailan. At bago ang kanilang pagsabak muli sa training, magpapahinga raw muna ang Azcals pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang scouting para sa mga bagong miyembro. Congratulations! Congratulations! Parang boy band lang, eh, no? Oo, daming Superstar fans. status na nga. Sa gwapo. Correct. Rockstar Oy, huling model yan. Pero naagol, yung bagong record. Galing, Oo, galing. yung Pinoy na Pinoy. You're Pinoy. Hindi rin Pinoy. Ano? May lahi Bumalik rin. kay Phil yung husband, di ba? Habang injured siya. Oo, injured kasi si Phil. Pero sa mga gustong sumali, ito na, Pwede, nagre-recruit na nga sila. may try-out sila. Oo, yes. Nagparinig Sabi na. sila, ano daw, ticket para sa laban ni Pacquiao. Nagpalit. Sana yun na lang Regalo sa kanila. Kahit i-raffle daw sa kanila. Okay lang. Si Manny na bahala doon. Ay, ito Hindi sila pa. mag-demand ngayon, eh. No? Alam nilang ibibigay eh. Isa Sana pang ganun din balita yung mga nga. pusakal, makapag-demand. Pag nanalo na, Why talo daw not? eh. Talo. Uy, pero yung isa doon, di ba, yung foreigner, nagtatagalog na talaga siya. Doon sa Pusakal. May laban pa sila ha sa mga ano naman, British. April. Abangan nyo. At isa pang balitang proudly Pinoy, matagumpay na nadepensahan ni WBC International Mini Flyweight Champion Denver the Excitement Cuello ang kanyang titulo laban kay Thai boxer Sama 3K Battery Chaiyong. Kontrolado ni Cuello ang bawat round ng laban hanggang sa ika-10 round kung saan itinigil na ng referee ang laban matapos paulanan ni Cuello ng suntok ang challenger. Pero aminado si The Excitement na hindi madaling pataubin si 3K Battery. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Cuello sa lahat ng sumuporta at nagdasal para sa kanyang pagkapanalo. Congrats, Congratulations, congrats. Cuello. Oo, Quinelyohan ba ni Cuello? Hindi kasi Thai boxer yan, eh. Hirap na hirap yan na gamitin yung tuhod niya, eh. Correct. Ay, oo nga, no. 200 laban champion, eh. Sa Thai, sa Muay Muay Thai. Thai. Tapos bigla nag-boxing. Ayun. Baka magaling siya sa legs. Parang bugbog eh. Bugbog na. Nakasuntok Nabugbog ba siya eh. yun? Hindi, talagang pinaulanan no? Dire-diretso. Tapos yung referee na mismo yung awat Oo na. eh. Tama na po. Yun. Alright, naku. Aray. Samantala, naging matagumpay naman po ang isinagawang malawakang pagpapatay ng ilaw o ang Earth Hour nitong Sabado ng gabi. Bukod dito sa Pilipinas, nakibahagi rin po ang iba pang bansa at mga kilalang landmarks sa Earth Hour. Gaya na lamang ng Sydney Opera House at Harbour Bridge sa Australia,
Great Wall at Bird's Nest Stadium sa China, Petronas Twin Tower sa Malaysia, at ang Parthenon Temple at Acropolis sa Athens, Greece. Sa India naman, nagtirik ng kandila ang mga nakibahagi sa event. Ayon sa World Wildlife Fund na organizer ng Earth Hour, mahigit 4,000 lungsod sa mahigit 100